Kinumpirma ng pamunuan ng Philippine Coast Guard na matagumpay itong nakapagpadala ng mga sasakyang pandagat sa bisinidad ng Sabina o mas kilala sa mga Pilipino na Escuda Shoal. Ito'y sa kabila ng mayroon mga nagdadamihan at nagkukumpulan ng mga barko ng China sa lugar. Ito'y matapos umalis ang nag-iisang sasakyang pandagat ng PCG na BRP Teresa Magbanwa sa naturang bahura noong nakarang linggo. Ipinagmamalaki ng bagong talaga ng Philippine Coast Guard na si Rear Admiral Ronnie Hill Gaban at tagapagsalita nito na si Rear Admiral Armand Balillo na walang nangyayaring paninita sa mga ipinadala nilang mga barko at maging radio challenge ay tikom ang bibig ng China tungkol dito. Dagdag pa ng dalawang matataas na opisyal ng Philippine Coast Guard na isi itong pagpapakita ng kanilang ahensya na hindi sila nagpapabaya upang maprotektahan ang katubigan ng Pilipinas. Ito'y laban sa mga mananakop na bansang China. Ito'y batay na rin sa sinusunod natin na saligang batas na may kaugnayan sa karagatan. Hindi na binanggit kung anong klase at ilang sasakyan pandagat ang pinadala ng Philippine Coast Guard. Pero sinisiguro nito na hindi nag-iisa ang kanilang ahensya sa misyong ito, datapwat kaagapay nila ang Philippine Navy para sa karagdagang pwersa sa kung anumang mga pagsubok na kanilang kaharapin laban sa mga barko ng China sa oras na dumating na sila sa Escuda Shoal. Isa rin ito sa ginagawa nilang estratehiya para palaging nasisiguro na mababantayan ng Pilipinas ang lahat ng mga kontroladong isla sa West Philippine Sea na hindi basta-basta nababantayan ng China. Bagay na sang-ayon ng ilang mga maritime security expert ay dapat na iayon sa nararapat na pagkakataon habang pinapangalagaan ang mga nasasakupan ng bansa. Pero sa tracking ng South China Sea Monitor na Sea Light, isang barko ng China Coast Guard ang makikita na kumaripas sa direction papunta malapit sa Palawan at 8 pang Chinese Maritime Militia vessels ang naglayag papunta sa Escuda. Ayon kay Rear Admiral Ronnie Hill Gaban, "Our objective always is to keep our approach as peaceful as rules-based as much as possible. We are an evolving capability. We adapt. We must continue to forward better than yesterday. Strategy is more powerful. Hindi nangangahulugan na kapag konti lang ang ating mga barko o mas maliit lang ang ating Coast Guard at Armed Forces, talo na tayo. Mas maganda na isipin na kinakailangang matalino ang ating mga estratehiya para sa ganun kahit na mas malaki at marami silang barko, kaya pa rin nating protektahan ang ating mga teritoryo." At dahil dito, nagbigay din ng kanilang pahayag ang China Coast Guard tungkol sa balitang bumalik na ang presensya ng Pilipinas sa kanilang teritoryo na tinatawag nilang Xiaobianjiao at nagpadala ito ng hindi bababa sa 2 barko sa pinagsanib na pwersa ng iba't ibang ahensya ng Pilipinas na nangangalaga sa mga teritoryo nito. Sa kasalukuyan, nagpadala ang buong pwersa ng China sa mahigit kumulang sa 60 na mga sasakyang pandagat. Kabilang na dito ang pwersa ng kanilang China Coast Guard, People's Liberation Army Navy at ng dosi-dosi ng mga barko ng kanilang Chinese militia vessels. Ayon sa tagapagsalita nito na si Mao Ning, hindi nila hahayaan na makabalik ang presensya ng Pilipinas sa kanilang teritoryo at gagawin nila ang lahat ng paraan para mapigilan ang mga ito. Dagdag pa ni Mao, walang karapatan ang Pilipinas para manghimasok sa Xiaobianjiao dahil nakapaloob ito sa kanilang saligang batas na ayon sa kanilang 9-dash line at maaari lamang paintulutan ang Pilipinas at ang mga mangingisda nito na pumasok sa Xiaobianjiao Reef kung kingi ito ng paintulot sa kanilang gobyerno. Kinatigan ito ng mga nakararaming Chino sa mainland China na hindi nga dapat ang kinin ng Pilipinas ang ilan sa kanilang mga kapuluan at sila mismong mga mamamayan ay kayang gumawa ng karahasan kung kinakailangan. At maging ang mga Chinese military analyst nagsasabing mahihirapan ang mga tropa ng Pilipino na sagupain ang kanilang pwersa sa South China Sea. Bukod kasi sa isa ang China sa pinakamalaki at kinatatakutang military power sa mundo, ilan raw sa mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas ay hawak sa liig ng kanilang gobyerno. Kaya lahat ng mga pabor sa South China Sea ay panig sa kanila dahil namamanipula nila ang mga tauhan sa gobyerno ng Pilipinas sa pamamaraan ng pagbibigay sa mga ito ng mga malalaking halaga. Kaya naman pala, nagiging marupok ang mga namumuno sa sandatahan lakas ng Pilipinas dahil sa mga ganitong taktika na ginagawa ng mga Chino. At kung totoo man ang balita tungkol sa isyu sa pagitan ng gobyerno ng China at Pilipinas, naway maisip ng ating mga kababayan
at opisyalis ng gobyerno na lahat ng ginagawa ng China ay may kapalit para sa ikahirap ng ating mga susunod na henerasyon. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.